Magandang umaga po sa lahat ng mga kapatiran natin na nakikinig dito sa ating GIA Global Online Prayer. Magandang umaga rin po sa kay Pastor Gary, Pastor Rich, kay Pastor Alan, Pastor Venus, at gayon din kay Pastor Rene at Pastor Heidi. Praise God for your obedience at maraming kaming mga pinagpapala. Ngayon, bago tayo magpatuloy, manalangin muna tayo. Amang banal, marami pong salamat sa pagkakataong ito. Binigay mo muli sa akin upang makapag-share ng iyong mga salita sa mga kapatiran dito sa GIA Global Online Prayer. Salamat po o Diyos na sa iyo nagmumula ang katalinuhan, kaalaman, and even the anointing of the Holy Spirit. At hayaan mo po o Diyos na sa aming pag-aaral ay maranasan ng bawat isa ang iyong pagkilos sa aming mga buhay upang kami hindi lamang tagapakinig ng iyong salita, bagkus ay tagagawa. Gabayan mo po kami, Panginoon, sa aming pag-aaral na ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Naniniwala ako na tayong lahat ay gusto ng blessings. Amen? Tama ba ako doon? Gusto natin ng blessings. But when it comes to obedience, we become selective sometimes, di ba? Madali tayong sumunod pag gusto natin yung utos. Subalit kapag ayaw nating gawin yung inuutos sa atin, medyo mabigat ang kalooban na sumunod. O kung minsan naman, parang wala lang, wala sa loob ang utos. Ano ba yon? Minsan, di ba yung utos sa Bible na obey your parents? Madali natin gawin yun kasi mahal natin yung ating mga parents at gusto natin. Pero yung sabi ng Lord na love your enemies, pray for them who persecute you or who hates you. Aba, hindi madaling sumunod doon. Lalo na pagka ang daming ginawa sa yung kapalpakan ng taong kagalit mo, mahirap. At yung utos ng Lord na preach the gospel to all nations. Ito yung utos ng Diyos na minsan sa iba parang baliwala lang kasi not everybody is doing this or is obeying, is preaching the gospel to all nations. So, dapat matuto tayo na sumunod because there is blessing in obedience. Now, by the way, what is biblical obedience? Biblical obedience is the act of willingly submitting to the authority and will of God as expressed in the teachings and commandments in the Bible. Nababasa natin ito sa Bible. So sabi, it is an act of willingly submitting to the authority and will of God. Ayan. Dito sa Deuteronomy chapter 28 verses 1 and 2, basahin natin Let's learn from it. Sabing ganon, if you diligently obey the voice of the Lord your God to observe carefully all His commandments which I command you today, that the Lord your God will set you high above all nations of the earth, and all these blessings shall come upon you and overtake you because you obey the voice of the Lord your God. Praise the Lord, no? So, nauna yung condition. And then, yung promised blessing pagkatapos. Nakakatuwa, no? Sabi ganun, all those blessings shall come upon you and overtake you. Aba, ang sarap namang mag-overtake ng blessing. Parang inuunahan tayo. Napakasarap, ano? Praise God. Pero let's take note. Si John Calvin, mayroon siyang sinabi, sabi niya, we cannot rely on God's promises without obeying His commands. So, hindi tayo pwedeng mag-claim lang ng blessings nang hindi muna sinusunod o tinutupad ang kanyang mga utos. So, tingnan natin facts about obedience. Number 1, obedience and submission are two different actions. So, magkaiba ito, ang obedience and submission. We can obey without submission. Pwede tayong sumunod nang hindi nagpapasakop. But we cannot submit without obedience. Kapag tayo nagpapasakop, talagang susunod tayo. Meron akong nabasa noon pa man na may isang bata daw na napaka-unruly sa classroom. Tayo ng tayo, takbo ng takbo. Sabi ng teacher, umupo ka. Hindi siya pinapansin ng bata, ang gulo-gulo pa rin, nakatayo pa rin siya. Galit na yung teacher, sit down, sabi ng teacher. Wala pa rin. Ang ginawa ng teacher, kung walang pamukpok, pinakpok yung table ng malakas.
Nung narinig ng bata na malakas na pukpok sa table, na-call ang attention, nakita na galit na yung teacher. Pero dahil napaka-unruly niya, sabi niya, umupo siya. Pero sabi niya, "Yes, you may see me sitting down, but I am standing in the inside." Eh, grabing attitude, no? Kita niyo ko na nakaupo nga, pero sa loob ko nakatayo pa rin ako. What an attitude. Sa Matthew 21 verses 28 to 32, yung parable of two sons, yung father, inutusan niya yung kanyang panganay na anak. Sabi niya, "Anak, magtrabaho ko sa vineyard." "Opo," sabi ng kanyang anak, pero hindi sumunod. Yung pangalawang anak naman, inutusan siya ng kanyang tatay, "Anak, magtrabaho ka doon sa ating vineyard." Sabi ng anak niya, "Ayaw ko po, ayaw ko." Pero nagbago ng isip at sumunod. So, magkaibang attitude sa utos, magkaiba rin yung outcome. Tayo, matuto tayong sumunod ng maluwag sa ating puso. Bakit? Most of God's promises of blessings has conditions to follow His instructions and commands bago yung blessings. Ang problema lang kasi sa ibang mga Kristiyano ay gusto lang ng blessings ngunit ayaw namang sumunod sa instructions at commandments ni Lord. Tapos magtatanong pa, bakit kaya hanggang ngayon ay hindi sinasagot ni Lord ang mga prayers ko? Kapatid, always remember that God will not withhold any good thing from them who walk uprightly. Hindi kailanman ipagkakait ng Diyos ang anumang bagay na mabuti sa mga sumusunod sa Kanya, sa mga lumalakad ng maayos. Iyan ay nasa Psalm 84 verse 11. So, let us check our lives. If we are missing God's blessings, let us check our attitudes on how we obey and submit to His commands. Baka iyon ay may problema. Hindi kailanman si Lord ang problema, tayo ang problema. Sa aking personal experience, nung ako'y nasa Italy, yung aking unang employer ay sinisharean din ng Word of God. May Bible study kami once a week. At siya ay tinuruan ko doon sa repentance na kung kasalanan ang mayroong unforgiveness. Pag hindi ka nagpapatawad ay kasalanan sa Diyos. Kailangan magpatawad ka muna bago ka patawarin ng Panginoon. Sabi niya sa akin, "Eh, paano yun kung ayoko magpatawad kasi sobrang sobrang grabe yung ginawa sa akin ng taong yun, eh," sabi niya. Ay binuksan ko yung Matthew 6:15 at sabi ko, siya ang pinabasa ko. "Pakibasa nga po ito," nung binasa niya. Nakalagay doon na, "Kapag hindi ka nagpapatawad, hindi ka rin papatawarin ng Ama sa lahat ng iyong mga pagkakasala." Sabi ko, "Ano ang pagkaintindi niyo?" Sabi niya, "Hindi ako patatawarin sa aking mga kasalanan pala 'pag hindi ako nagpatawad. Kaya mamili kayo." Sabi kong gano'n. "Kung gusto niyong patawarin kasi 'pag hindi kayo pinatawad sa inyong kasalanan, 'pag namatay kayo, pupunta kayo sa hell. Kaya it is up for you to decide." Sabi niya, "Give me 1 week." Sabi niya, kasi once a week kami nagba-Bible study. Then after a week nung sabi niya, "Being ready na ako magpatawad." Sabi niya, "Anong gagawin ko?" So I lead him to release forgiveness doon sa nakasakit sa kanya, and then after that ay humingi siya ng kapatawaran sa Panginoon. And then examination comes. One night, kasi ano yan ay ang aking amo ay maraming sakit. Ang iniinom niyang gamot sa maghapon, 14 nakaklase ng gamot. 11 o'clock sa gabi ang last na iinumin ng gamot. Kaya gabi-gabi yan ay nanonood kami ng TV pagkahihintay ng kanyang last na pagpapainom ko ng gamot. Kasi wheelchair bound na siya, eh. Hindi siya nakakalaw sa sarili. After that ay dadalhin sa banyo, tapos dadalhin sa kwarto para tulungang matulog na. Sumigaw ba naman, nagalit sa'kin, ba't may sumigaw pala siya, may pinapakuha yata siya tapos biglang sumigaw. Nainis ako, ba't ako sinigawan? Hindi ako sanay na sinisigawan, eh. Nainis ako, ba't ako sinigawan ng matandang ito, kakainis naman 'to. Tapos ay nung pagkatapos nun tahimik lang ako, 'di ako nagsalita, pero inis na inis ako sa loob ko. Nung pinatayo ko na siya sa wheelchair, inuupo sa kanyang kama, inaangat ang paa para pahigain at kumutan. Habang ginagawa ko 'yun, puro padabog, padabog kong inupo, padabog kong hiniga, padabog kong nilagyan ng unan, ay ng kumot, puro padabog. Halata niyang ako'y galit, wala akong salita. At dati 'yun nung hindi pa ako galit,
sasabihin ko sa kanya, "Dottore, buonanotte, sogno d'oro." Ibig sabihin ay, dottore kasi doktor, eh, ang tawag ko sa kanya, "Good night and sweet dreams." Gano'n dapat. Ay, ang sabi ko nun, "Buonanotte." Wala ng ano 'no, sabay labas ng kwarto at punta na ako sa kwarto para matulog. Nung nandun na ako sa kwarto ko, hindi ako mapakali, hindi ako makatulog. Pagdating ko ng 12:30 hindi pa na ako makatulog. "Lord," sabi ko, "patulugin mo naman ako, ba't hindi ako makatulog, Lord?" Biglang nagsalita si Lord, "Bumangon ka, pumuntahan mo ang amo mo, humingi ka ng sorry. Hindi maganda yung ginawa mo." Eh, galit pa ako. Sabi ko, "Lord, bukas na lang 'pag humupa na yung galit ko." Eh, 1:45 na lang, hindi pa na ako makatulog. Ang sinasabi lang sa akin ng Lord, "Bumangon ka, puntahan mo yung amo mo, humingi ka ng sorry." Sabi ko, "Lord, baka tulog na yun ay mag-aalauna na, eh." Pabiling-biling pa rin ako. Pero hindi ako makatulog, eh. So, nag-pray ako. Yung attitude ko kailangan ma-check. So, sabi ko, "Lord, sige Lord." Chineck ko yung attitude ko. Dahan-dahan pa ako, naka-tiptoe pa ako pumunta kasi baka tulog na at magising. Pero pagdating ko, ang pobreng matanda ay hindi rin pala makatulog. Bother din siya do'n sa ginawa ko sa kanya. 'Di pinuntahan ko na, tumingin ako ng sorry. Sabi niya sa akin, "Ping," sabi niya, "huwag ka rin," sabi niya na, mag-ano ka agad, magkungkol na 'pag sumigaw ako ay galit ako sa'yo. Hindi ako galit sa'yo. Mannerism ko lang ito na 'pag naa-agitata ako, napapasigaw. 'Pag nai-stress ako, sabi niya, napapasigaw ako. Dala na 'to nung araw dahil sa klase ng nature ng trabaho ko na 'pag na-stress ako, napapasigaw ako. Ay matanda na ako, nahihirapan akong baguhin," sabi niya. "Kaya kung napapasigaw man ako, hindi ibig sabihin galit ako sa'yo. Sana maintindihan mo ako." Kaya mula noon, sumigaw man siya, balewala na sa akin kasi naintindihan ko na. And at the same time, natuwa rin ako sa Panginoon na sumunod ako doon, at least pagkatapos nakatulog ako. And you know what is the blessing? After siguro mga ilang months, tinawag niya ako, sabi niya, "Ping, halika dito," sabi niya. Kasi ako yung namamalengke din as well, ako lang bumibili lahat ng pagkain namin. Itong yung parang ATM card, pero pangalan yun ng isang supermarket doon. Yung ATM card na yun, naka-connect yun sa bangko niya. Kaya ko 'pag i-swipe yun doon sa supermarket na yun, ayun ang pambayad namin ng mga pagkain namin. Sabi niya, "Mula ngayon," sabi niya, "lahat ng personal mong gamit puwede mong gamitin dito, puwede mong bilhin doon." Kasi dati ako'y bumibili ako shampoo ko, sabon ko, toothpaste, lahat ng personal gamit ko, akong bumibili. Pero after doon na sumunod ako sa Lord doon sa incident na yun, aba natuwa ako, tinawag niya ako at, doon ko daw lahat kukunin yung mga personal things ko. Kaya yung mga shampoo ko, sabon, hasta sa mga lipstick ko, doon ko kinukuha, libre. Praise the Lord. And that is, ilang taon ako sa kanya, matagal-tagal din. So, napakabuti ng Panginoon pala na pagka na-check yung attitude natin at sumunod talaga tayo sa, iniutos ng Panginoon sa atin, ay mayroong obedience, ay mayroong blessing. Praise the Lord for that. Pangalawa, obedience is a choice. Tandaan natin ito 'no, whatever we do or what we become in life is based on the choices we make. So kung ano yung ating ginagawa o kung ano ang nangyari sa ating buhay, ano tayo ngayon, ay base yon sa ating mga, choices. Kaya mag-ingat tayo kung ano yung ating mga choices sa buhay. You know, God has given us the freedom to choose, and He is always there to guide, to protect, and support us if we ask Him, because God does not force anyone to do anything against His will. So, tandaan natin yun ha, hindi na tayo pipilitin, pero binigyan na tayo ng freedom of choice at naandiyan siya lagi para tulungan tayo na kung nahirapan tayong pumili, gagay niya tayo. Sabi doon sa Deuteronomy 30 verses 19 and 20, binigyan ng choice ng Panginoon ang mga Israelita sa pamamagitan ni Moses. Sabi gano'n, "The choice between life and death. Mamili kayo, buhay o kamatayan, blessing or cursing." Pinapamili, eternal life or eternal death. So, yun, pinapamili. So, tayo din, pinapamili tayo ng Panginoon because obedience is a choice. In my experience naman as a missionary, nakita ko na ang mission field is the best character molder. Yan ha. Talagang minold ako ng Panginoon sa mission field. When God sent me to my first mission field assignment in Aklan in 1986, tagal na no, napakaraming pagsubok akong dinaanan.
dumating sa puntong, yung mga damit ko nakasabit, pinagtutupi ko na at nilagay sa maleta at nakahanda na akong umuwi ng Maynila. Sa tindi ng trials, parang ayoko na. Ngunit noong nanalangin ako for the last time, sabi ng Panginoon sa akin, I have to stay put, I have to remain. Honestly lang 'no, sa sobrang sakit at discouragement na naranasan ko nung panahon yon, ayaw ko ng magpatuloy. Ba't ba ako magpatuloy, gasgas na gasgas na yung puso ko. Gusto ko nang umuwi sa Maynila. Subalit mahal ko ang Panginoon. I love God more than myself. Kaya kahit ayaw ko, pinili ko na sumunod sa Panginoon. And alam niyo kung ano yung blessing ng pagsunod ko, ng pagpili kong sumunod sa Panginoon rather than sa gusto kong umayaw? Yung Gia Aklan, yung mga kaluluwa na naligtas sa Gia Aklan, na established. Pero mo, mayroon na silang 9 churches sa Aklan at 2 churches sa Antique. Kung umayaw ako, baka wala yan. So nakita ko na napakabuti ng Panginoon. Kapag sinunod pala natin, pinili natin sumunod kaysa yung ipamper mo yung sarili mo, unahin mo yung sarili mo. Choose to obey God. There is blessing. At marami rin akong mga personal blessings pa doon sa Aklan, sa aking pagsunod. Pangatlo, obedience is learned. Sabi doon sa Hebrews 5:8, though he was a son, it refers to Jesus Christ, yet he learned obedience by the things which he suffered. I believe na that many things can be learned if we are just willing to do it. Maraming mga bagay na pwede nating matutuhan kapag ginusto natin. Sabi nga, pag gusto, maraming paraan. Pag ayaw, maraming dahilan. Learning to obey builds our character and enables us to receive God's blessings. So obedience is learned. Natututuhan din ito. Alam niyo nung bata ako, kapag inuutusan ako ng nanay ko at ako'y naglalaro o may ibang pinagkakaabalahan, hindi ako sumusunod. Parang wala lang, wala akong narinig. Subalit kapag nakita ko na may dalang pamalo yung nanay ko, aba, mabilis pa sa ako sa 4:00 sumunod dahil ayokong mapalo. Kaya huwag na nating hintayin ang pamalo ng Lord. Matuto na tayong sumunod. Amen? Hallelujah. The Lord is good. And lastly, obedience is the only key that unlocks God's treasure of blessings in our lives. Obedience brings rewards while disobedience results to consequences. So, anong ibig sabihin nito? Susi, ito lang susi para mabuksan ang treasure ng pagpapala ng Panginoon. At kapag tayo ay sumunod, may reward. Kapag hindi tayo sumunod, may consequence. So, reward or consequence, yun yung pagpipilian natin. God requires our wholehearted obedience, hindi half-hearted. Hindi yung 50-50, gusto ng Panginoon 100%. Because we cannot carry out God's instructions if done according to how we feel or what is convenient to us or according to our terms. Hindi natin pwedeng maisagawa ang kalooban ng Panginoon. In doing God's command, it must be willingly with passion and delight. Yan ha. Kaya na kailangan pag sumusunod tayo sa Panginoon, ay talagang may passion tayo at masaya nating isinasagawa ito. Masaya, hindi yung napipilitan, kundi masaya nating ginagawa. Pinaalala sa akin ng Lord ang aking experience dito sa Malakay chapter 3 verses 10 to 11. Ang sabing ganon, bring the whole tithe into the storehouse, that there may be food in my house. Test me this, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that there will not be room enough to store it. I will prevent pests from devouring your crops, and the vines in your field will not drop their fruit before it is ripe, says the Lord Almighty. Yun ang sabi sa NIV. Sa New King James Version, sabi niya, I will rebuke the devourer for your sakes, so that he will not destroy the fruit of your ground. So yun ang promise ng Lord. Pero ano ang utos? Bring the whole tithe into the storehouse.
Alam niyo mula nang matuto akong mag-tithes in 1976, ang dami kong mga exemplary blessings na naranasan. Ah, Talagang parang mga seemingly mahirap, pero nangyari. Parang talagang pinakita lang sa akin ng Lord na ang salita niya sa Biblia ay hindi lang pang-display, hindi lang 'yan pang-ano, pang-encourage sa atin at ma-encourage na sa tapos na, kundi talagang totoo. Mangyayari talaga 'pag pinaniwalaan natin, kapagka isinagawa natin talaga yung mga instructions ng Panginoon. Hindi ko na ikukuwento sa inyo yung unang-una pa lang kasi napakarami nito, eh, baka abutin tayo ng siyam-siyam. Ang huli ko na lang ikukuwento yung huling mission field ko, nung ako ay pinadala ng Lord sa Italy, nung 2004. Nung pinadala ako ng Lord sa Italy, itong mission field naman na ito sa Italy, ito yung aking furnace of affliction. Lahat na yata ng trials ay naranasan ko doon. Yung mga trials na sobrang tindi na gusto ko ng sumuko at gusto ko ng umuwi ng Pilipinas. But by God's grace and mercy, He enabled me to endure and pass all those fiery trials in the furnace of afflictions. Ako pa naman yung taong mahilig mag-solo ng problema. Hindi ko shinare sa mga elders ko, hindi ko shinare sa mga pamilya ko dahil iniisip ko baka mag-ano pa sila, mag-alala pa sila ng sobra sa akin, ang layo ko. Kaya sinosolo ko lang 'yan, sa Lord lang talaga. Natuto kasi akong napaka-independent ko, natuto kasi akong maging very independent, maaga pa akong naging very independent. Kaya natuto akong maging dependent sa Lord, sa lahat ng aking mga problema, sa Lord ko lagi inihihinga. Natuto akong sa Lord, si Lord lahat laging inilalapitan ko. Kaya nakita ko rin naman kung gaano ka-faithful ang Lord na kahit wala akong tao na-openan nung pagkatitindi talaga ng mga trials ko doon. Yung bang trials na nakakaloka, grabe. Yung nakita ko naman yung grace and mercy ng Lord at kung paano niya ako ini-strengthen, paano niya ako binigyan ng lakas para mapagtagumpayan yun, madugo na mga sitwasyon na yon. And in spite of my extraordinary condition, I remained obedient to God's call and stayed to continue God's work. Hindi ako umuwi ng Pilipinas. Nagpatuloy ako doon sa Italy. Part ng furnace of affliction ko ay nabuwag yung unang Bible cell group na na-establish at naiwan na lang akong mag-isa. Nabuwag yun, ako na lang mag-isa, iniwanan. Tapos yung fund pa ng ministry na galing doon sa aming cell group ay hindi ibinigay sa akin nung kumalas na member. So, wala, zero, back to zero. Ako lang mag-isa. But you know, I continued to set aside my tithes and offerings. Sinasabi ko yun pagkasweldo ko, Lord, ito ay aking tithes, Lord, para sa iyong gawain. Kahit ako'y mag-isa lang, bubuo pa rin ako ng grupo. Until nakabuo na naman ulit ako ng panibagong grupo. Tuloy-tuloy ang pagbibigay ko ng tithes. May fellowship kami o wala kasi may mga panahon na walang dumarating. Ako lang mag-isa. Walang dumarating doon sa aming Sunday service. Nagbibigay pa rin ako ng tithes and offerings ko sa Panginoon. Tuloy-tuloy yun. Hindi ako sumusuko. At alam nyo, napakabuti talaga ng Panginoon. Yung faithful obedience to God's command, my faithful obedience to God's command, it brought me so much blessings talaga. Nalagang napakaraming blessing ako. Una, nung magkaroon ako ng employer na na ipinamana niya sa akin na tumira ako sa bahay niya ng libre for 10 years. Ay, imagine libre for 10 years, isang bahay niya doon. Na kung uupahan yun ay abot yun ng mga €1,000. At kung i-times mo yun sa, nung araw pa kasi mga 60 plus pa yung euro, di malaki din yun, ano. So, namatay siya ng 2012 at tumira ako doon hanggang 2022. So, isang napakalaking blessings yun sa Panginoon. Dahil sumunod ako sa Panginoon, pinili kong sumunod, natuto akong sumunod sa Panginoon. And lastly, nagkaroon na naman ulit ako ng employer noong 2013. Doon sa employer ko, 4 na oras lang ako sa umaga. Yun lang ang trabaho ko doon, 4 na oras lang. Pero alam niyo ba, after 1 month lang, kinausap niya ako. Sabi niya sa akin, Phil na, alam mo, pag namatay ako, iiwanan ko sa'yo yung mga ari-arian ko, sabi niya. Parang, ano lang sa akin, kulang. Parang
okay lang gano'n. At talagang nangyari nga nung 2018 namatay siya. Eh, di napasa akin naibigay sa akin yung ano, yung kanyang mga ari-arian. But alam niyo, the enemy will not always be happy na bini-bless tayo ng Lord. The enemy will always hinder and delay God's blessing and God's will for our life. So kailangan lagi tayong on guard. We need to fight it in prayer and fasting. Kasi alam niyo kung anong nangyari? Dinimanda ako ng pinsan niya na fake daw ang last will and testament na iniwan ng employer ko. Hindi ako nakaranas idemanda sa Pilipinas, doon pa sa Italy. At maraming mga threat yon. Na-threaten pa na ang aking permit to stay ay hindi marirenew. Pero praise the Lord, na kahit ganun nangyari, hindi lang basta't na-renew, nabago pa. Na dati kasi 2 years lang yon, renewable every 2 years, nabago pa na unlimited yung nagiging permit to stay ko doon. So talagang iyon ang mga blessings ko sa Panginoon. And then, praise the Lord, talagang no weapon that is formed against me shall prosper. Kaya nanalo ako sa kasong yon at naibenta ko ang bahay ng amo kong yon. And you know, I was able to buy a church lot for Gia Dipolog and construct church building sa Dipolog. Nakapagpatayo din ng 2 churches sa Aklan, isa sa Kalibo at isa doon sa baryo namin. Hindi lang yon, no? Marami pang mga taong pinagpala. Nakapag-share din ako sa Gia Home Base and sa TNO. Talagang pagpapalang sobra-sobrang binigay sa akin ng Panginoon. And para sa aking sarili, I was also able to construct a 3-story building sa Kalibo. Yung ibang 6 na pinto yon, yung ibang pinto tinitirahan ng aking kapatid at mga anak niya. At may 3 pinto akong pinapaupahan. So blessing din sa Panginoon yon. At nakabili din ako ng bahay dito sa malapit sa bahay ng ate ko. So, house and lot naman ito. So, mayroon akong tahanan after how many years na nakikitira ako sa ate ko. Since na pumunta ako ng Maynila noong 1972 pagka-graduate ko ng high school. Nakatira na ako sa bahay ng ate ko. Nahiwala lang ako nung nag-mission ako. Ay, ngayon lang ako nakalipat sa bahay ko this 2024. Praise the Lord na talagang ang pagpapala ay inovertake ako ng pagpapala because natuto akong sumunod sa Panginoon. Pinili kong sumunod at talagang na-check ng Lord ang aking attitude. So as I ponder these things, I saw God's faithfulness in fulfilling His promises when I also fulfill His instructions and conditions. Kasi kung umuwi ako noong kasalukuyang grabe ang trials ko, hindi ko nakamtan ang mga pagpapalang ito. Noong na-approve na ang pension ko, kasi may edad na ako, I decided to go home for good. Dahil nung buhay pa si Kuya Ben, lagi niya akong tinatanong kung kailan ako uuwi at maraming gagawin dito sa Pilipinas, knowing na somehow I failed to establish a three-subs church in Milan. Kaya pinapauwi na lang niya ako. And honestly, noong umuwi ako April last year, I'm so sad and discouraged kasi hindi nangyari yung inaasahan kong ministry. Wala akong pastor na na-raise up para iwanan ang ministry. Ako pa rin ang nagpapastor online yung aming fellowship every Sunday kasi ayaw naman ng mga kapatiran kasi na-reduce yung aking members sa cell group na lang. Pero ayaw naman nilang pumunta ng ibang churches, gusto nila Gia pa rin. Kaya kahit nasa Pilipinas ako, mayroon kaming Sunday service, may prayer meeting kami. Madaling araw dito ang prayer meeting namin at 5:00 ng hapon ang Sunday service namin. Kaya after mag-service ako sa Gia ng umaga, may service pa rin kami sa Mila ng hapon. But then, nung nandito ako na sa Pilipinas, lagi ako nakakapanaginip na mayroon daw akong back subject sa college at kailangan ko 'tong ipasa. Nung nag-pray ako sa Lord, in-impress ng Lord sa heart ko na ito ay yung ministry sa Milan, kailangan kong bumalik. So, I have to go back to Italy to finish what has been started. Kaya I really need your prayers. Please pray for me that I may be able to establish Gia Milan with a pastor handpicked by God to continue the ministry. Kaya itong Bible sharing kong ito, it is recorded because ang flight ko is January 23 ng 3:30 AM. Kaya hindi ako pwedeng mag-live. So, in conclusion,
Obedience brings blessing. Laging tatandaan natin yun, ha? Obedience is rewarded. Hindi lamang sa iyo na sumusunod, kundi pati yung pamilya mo at maraming tao na pagpapala din ng Panginoon. Obedience brings glory to God. Naluwalhati ang Panginoon. Di ba? Narinig yung testimony ko? Di sino naluwalhati ang Panginoon? Kasi siya, sa kanya lahat galing yun eh. Hindi naman galing yun sa tao lang. Hindi naman dahil sa akin lang yun. Kundi galing sa Panginoon yun. Kung hindi rin naman ako in-enable ng Lord para sumunod, hindi rin ako napagpala. Kasi yung pagsunod natin, hindi rin naman sarili nating lakas yun eh. Kahit gustuin mo natin sa sarili na kung wala ang Panginoon, hindi rin ako nakasunod. So, obedience, it is also a witness to others na ang salita ng Diyos pala ay totoo. Kapag ating sinunod, mangyayari sa atin. And obedience also, it builds our character. Kung paano nabago yung aking character dahil sa pagsunod ko sa Panginoon. Ang dami-dami ko talagang pagbabago. Kaya para sa akin, the greatest miracle that ever happens to me is a changed life. Kasi kilala ko ang sarili ko eh. Kung i-compare ko ako noon at ako ngayon, ang laking pinagbago because of the Lord. Gawa ng Panginoon yun. So my brothers and sisters, let us constantly check our attitudes of submission to God. Checkin natin ito na ayos yung ating mga attitudes. And let us make a choice to obey God. Piliin nating sumunod sa Panginoon. Hindi yung gusto natin. Huwag nating insist yung gusto natin. Huwag nating pinagbibigyan yung ating flesh. But let us obey God. Let us walk in the Spirit, not by sight. Let us obey God and be willing to learn obedience, even if it will cost us to suffer. Bakit? Because obedience is the only key to unlock God's treasures of blessings. Amen? So I hope na na-encourage ang bawat isa sa atin at magpanalanginan tayo sa isa't isa para talagang maranasan natin ang mga pagpapala ng Diyos sa pamamagitan ng ating pag-obey. So my brothers and my sisters, keep remembering me in your prayers, ha? I really covet your prayers na pagpunta ko ng Italy ay maipasa ko na itong mga back subjects ko. Thank you and God bless everyone. Shalom, shalom, shalom. Bye.